Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning! Good morning po, church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At welcome po na naman sa paborito nyo pong programang Impormasyong Pangkalusugan. Our very own health program ng The Baptist Church, CSI. Kaya salamat po sa Panginoon. Muli tayo po ay nagsama-sama upang may matutunan na naman tayo sa ating programa pong ito. Again, good morning po sa ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena, and also po sa mga mission churches at mission pastors po natin na nandiyan. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At hindi ko napapatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking pinamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Ayan. Good morning, Doc Julie. I miss you. Good morning po at pamis-miss ka pa. Naman. Ano naman yun? Ano tawag doon? Planted. Diyos ko, nakaplano naman yon. Anyway, maraming salamat at alam ko maraming nakamiss sa'yo. Ay, oo. Lalo Kaya sinikap talaga natin na makapag-ere talaga ngayong umagang ito. Oo, parang almost 3 weeks yata tayong nawala dito eh, no? Parang alam ko 1 month. Kaya hello po sa inyo pong lahat. Oo, maraming salamat po at gusto ko na agad batiin ang mga taga North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Hello po. Hello kayong lahat dyan. At syempre ang mga area leaders, area members, lahat dito na nasa nationwide, worldwide. Yes. At magandang umaga po sa inyo at talagang ano bang ano nito? Nawa ay kayo ay nasa mga mabubuting Yun. kalusugan, kalagayan dahil at gusto ko ring ipaalala sa inyo na konting ingat po tayo dahil nasa 50 degrees. Ay, oo. 50 na tayo na heat wave. Grabe, no? Heat wave ba yun? Oo. Hindi na po basa-basa, para na po tayo nasa Dubai. Oo. Kaya maingat po tayo at talaga ang lola ay talaga panay-panay ang halo-halo. Anyway, maraming salamat at ang gusto ko lang i-ano sa inyo, palagi kayong uminom ng tubig. Yun. Oo. Plain water. At kay malamig, kay hindi, basta water po. At kasi minsan, pagka sobra naman ng yelo, ay baka mamaga ang ating throat. Kaya, yon, ingat-ingat tayo at kung pwede, wag na tayong lalabas ng bahay. Kung Yun, hindi tama. naman Importante. importante kasi po yun ngang heat wave na yan, napakainit po niyan. At yun lang ang gusto kong ipaalala sa inyo kasi napakalaking bagay yan sa ating mga kalusugan. Yun lang po at gusto ko na ibigay ang ating floor sa sino kaya ang speaker? Pag nagdududa ako pag nandito si Conrad. Yeah. Oo. Batiin muna natin yung mga live viewers natin, ma'am, na nandyan, nanonood sa atin ngayon. Sige. Tulad po nila, Ma'am Mary Galin, sabi niya po dito, magandang umaga. And also kay Ma'am Julie Castañares. Ayan, hello po, Ma'am Julie Castañares. Hello, good morning. And also kay Ma'am Helen Capundan. Ayan, magandang umaga, Ma'am Helen. And also kay Ma'am Princess Laginday. Ayan, hello po sa inyo pong lahat. At and also kay Samuel Burse. Ayan, hello po sir. Magandang umaga at welcome sa ating programa. And also kay Sir sino pa ba yung mga nandito ngayon na nanonood? Ma'am Alma Obidos. Ayan, hello po. At kay Ma'am Mirna Alanige. Magandang umaga po muli Ma'am sa inyo pong Linda lahat. Quinones. Yon, hello po Ma'am Linda Quinones. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay nagsama-sama ngayong umaga pong ito at I hope na kayo po ay ready na sa ating gagawin ngayong araw po na ito. No? Again, si Sir Larry Birchfield. Ayan, hello po. Good morning. Good morning po sa'yo. Sabi niya dyan, no? Monday ng gabi daw doon ngayon sa kanila. Kasi sa ano to Arkansas, USA. Ayan, hello po.
Hello po sa inyo po, sir, at welcome sa ating program, no? At I hope na kayo po ay handa na. At sabi nga ni Doc Julie ay maganda yung mga paalala niya po na yun. Ingatan ng ang ating kalusugan sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig at laging anong tawag nito, ma'am, yung lagi lang kayo nasa bahay. Huwag na kayo masyado maglalabas, lalo na yung mga senior citizen po natin, no? Mas maganda diyan na lamang po kayo at wag na po kayong wag na po kayong maglalabas at inom ng madaming tubig. Ano na kasi prone na tayo sa heat stroke. Yun, tama. Oo. Kaya magsuot din kayo ng mga maluluwag na damit, wag yung mga sobrang fitted na damit. So yan yung mga dapat ninyong gawin at dapat ninyong bantayan sa inyo pong mga sarili, no? Lalong-lalo na ngayong tag-init. Iba po yung tag-init ngayon. Kung mapapansin nyo po mga kapatid, no, last summer iba rin. Pero ngayon iba rin eh. Oo, iba rin talaga, Doc Julie, no? Iba rin yung iba yung init last time, iba rin na naman yung init ngayon. Talagang paggrabe po ng paggrabe. Dati nga parang nasa 40 lang tayo, ganyan. Ngayon, maabot na tayo ng 50. Oo, some part na I think parang sa Caloocan yata yung last time na nasa 50 eh. Tapos meron pang mga 47, 48. Ay, grabe. Dito sa Taguig, 46. Grabe, no? Dati parang minomonitor lang natin na pag 40, grabe na yung init. Ngayon, umaabot na tayo ng 46. Kaya, mga kapatid, no? Kaya kung kayo man ay lalabas ng tanghali, make it sure meron kayong payong or meron kayong sombrero at meron din kayong, ang tawag nito, yung tubig. Yan. Huwag kayong lalabas at nang wala kayong proteksyon sa araw. Actually, yung ano rin yung sa mata din eh. Kinakailangan nyo rin maglagay ng protection because ano rin yan, nakaka-eye strain din po yan. Pag tumitingin po kayo sa sobrang liwanag, matindi rin po yan. Kaya kinakailangan meron din kayong salamin. Yan. So, magandang mga paalala po yun para po sa inyo, mga kapatid, no? Para at least ay malabanan at hindi po mangyari po. And also, ang paalala rin po, malagi pong maligo. Oo, mga kapatid, no? Lalo na ngayon, as much as possible, dapat mga 3 times kayo naliligo. Isa sa umaga, tapos sa hapon, tapos isa na naman sa gabi bago matulog. Kasi iba po yung init. Kasi kapag hindi po kayo ganong naghuhugas at nagwa-wash up ng inyo pong katawan, ay ano po yan, tawag po nito, marami pong mga skin diseases ang pwede nyo pong makuha. Kaya nga pag gantong summertime, ang laging prone na dyan, yung pigsa. Ayan, di ba? Kasi nga hindi ganong nalilinis yung katawan, tapos nagmo-moist, nagpapawis, tapos nakastay lang doon. So as much as possible, lalo na po yung mga construction workers po natin, no, yung mga nagtatrabaho po sa labas, yung mga riders po natin, no, yung mga nagmomotor, magpalit po kayo ng helmet, dapat may palitan po 'yan. Oo, yung mga sleeves po ninyo na ginagamit, as much as possible, dapat may palitan po 'yan. Hindi yung sinuot nyo ngayon, susuot nyo naman kinabukasan. Dapat may palitan po 'yan kasi prone po 'yan sa pagkakaroon po ng mga pigsa. Pigsa sa kilikili, pigsa sa singit, sa tuhod, sa siko, sa kamay, sa leeg, kuliti sa mata. Yan. Kasi nga, prone po talaga yan ngayong panahon po na ito. Kaya mga paalala po namin yan during this summertime na wag po kayong masyadong, maging malinis yan sa ating pangangatawan. Alright? So, May bumati dyan. Roberto Villarin, mukhang hindi ko siya kilala. Sa area po namin yan, ma'am. Actually, si Ma'am Sharon yan. Gamit niya po yung kanyang... Sino Sharon? Sharon Villarin po. Sa area po namin yan. Okay. Opo. Good morning din po. At Ayan. sa Crown Prince, kay Ma'am Gemma, Krampatanta, kay Sir Jeffrey Unsat, Yun. at mag-ano kayo, invite kayo. Napakaganda po ng topic natin. Opo. Tama po yan. Kasi ito yung kailangan. Matinding pangangailangan ang dapat yung malaman. Oo, kasi hindi lahat ng
gagawin ninyo tama. Tama. Kasi ito at least malalaman nyo anong gagawin nyo in case na ganito ang panahon. Tama. Yun. Tama po yun, Doc Julie, no? Actually, yan yung si Crown Prince po na yan, si Sir Ronald Verayan. Sir Ronald Verayan, watching from Cavite. Yan, sila po ay yan nandiyan sila, sa Cavite po natin. Alright, so again, mga kapatid, no? Mga paalala po yun mula po sa impormasyong pangkalusugan kasi magandang ano yan. So, hanggat maaari rin sa mga lugar na kayo man ay nasa kulob na lugar, no? Maganda, mga kapatid, pag during, kung wala na talagang choice, no, kapag, like for example, ang bahay nyo talaga ay kulob, wala talagang space na, walang bintana or ganyan, mas maganda lumabas na lamang po kayo. Huwag po kayo mag-i-stay doon sa loob, lalo na sa tag-init na ganito. Huwag po. Kasi yun nga siya sabi ni Doc Julie, prone po yung tinatawag po natin heat exhaustion or mas kilala sa heat stroke. Yan. Mas maganda po, lumabas na lamang po kayo, pumunta kayo sa isang lugar na may aircon, pumunta kayo ng mall, ganyan, para mas malamigan po kayo. Kaysa nandun kayo sa loob ng inyo pong bahay na ang bubong yero, ang dingding ay yero din, ay talagang mapiprito po kayo dyan. Mga paalala po yan, no? Lalo na pag walang may mga bahay talagang ganun, Doc Julie, eh. Yung walang bintana. Oo, walang ganun. Tapos sobrang init. So wag po kayo mag-i-stay sa ganun. Kaya nga no sa balikatan yan ang paalala po ni paalala po ni pastor sa mga bata na wag silang mag-i-stay sa tent during the tanghali. Yan, sa labas sila. Kaya nga yung mga activity namin during the balikatan ay tanghali. Outdoor activity. Para hindi sila magstay. Kasi pag walang activity, ma'am, sigurado pupunta yan sa tent Matutulog lang yan sa tent. Kaya ang ginawa ni pastor, alright, dito tayo, punta tayo sa labas. Magkaroon tayo ng mga activity. Kaya ganun na nangyayari. Kasi for sure yan, mga kapatid, yan ang gagawin ng mga yan. Kaya mga kapatid, no, mga simpleng reminder po yan para po sa inyo na dapat po ninyong bantayan sa inyo po mga sarili during this summer time, during this summer season. Pero patapos na to, konti na lang. Kasi end na ng May. So papasok na po ang June. Alam niyo naman po, pag June na ay talagang nandyan na yung mga ulan-ulan. Oo, kaya magbabadya na rin. Tuloy-tuloy naman na bagyo yan. Iba na naman ang mararanasan natin, di ba? Oo, naranasan mo init, eto naman, babagyuhin na naman tayo. Kaya bantayan po natin ang ating mga sarili. Alright, so in line with this paalala ni Doc Julie, isa sa mga nangyayari po at karamdaman po na nangyayari sa atin ay tumataas po yung ating blood pressure. Oo, di ba? Alam nyo naman po yan, pag mainit, medyo irritable, medyo stressful, medyo gusto mong kung saan-saan pumunta, konting lakad lang, parang ang taas na ng presyon mo, di ba? So, in line with this topic or binigay ni Doc Julie na paalala po sa inyo, ang ating i-discuss po para po sa inyo is mga natural ways to lower our blood pressure. Ayan. Ano ba yung mga kapamaraanan? Mga natural na kapamaraanan para pababain yung ating blood pressure. Yan, alright. Uy, si Sir Paul. Ayan, Sir Paul Vicente. Ayan, TBC Rosario La Union. Ayan. Hello po, Sir Paul. At magandang umaga siya. Welcome sa programa. Ang ganda nga ng church sila ngayon. Oo, Doon ma'am. ako nakakita ng kulay green na carpet. Ay, opo. Kaya, hello po, Sir Paul. Kamusta mo na lang po ako kaila Pastor Roland and also kay Ma'am Nancy. Ayan, hello po. Salamat sa pag-join niyo po sa aming programa, no? Kung meron din silang gustong idagdag, Yeah, i-share. i-share. Pwede. Welcome po Opo. na Alright, so again natural ways to lower our blood pressure. Wala kayong iinom gamot, mga kapatid. Wala kayong iinuming gamot or kung ano pa man. Mga
Mga natural ways po ito para pababain. Sabi nga ni si Sir Paul dito, ayan o. Amen, sir. Pabipi na po. Ayan. Ayan. Hello din po kay Renel Palaez Villaruel. Ayun. Hello po, Sir Renel. Ayan. Morning, Sir Con. Ayan. Hello po. So, again pag sinabi nating blood pressure, hindi na naman po, ito kasi baka na naman sinasabi nila na dapat maliwanagan kayo lagi nito eh. Yung presyon, yung sirit, yung pagsirit ng dugo sa ating sa ating mga ugat. Yan po yung sinasabi po natin. Iba po yung dugo. Alright? Iba po yung dugo sa blood pressure. Kaya pag mababa po yung blood pressure po ninyo, hindi po nangangahulugan nyo na anemic po kayo. O, yan lagi namin pinapaalala, ay anemic ako eh. Kasi ang nakuha kong blood pressure, 90/60. Magkaiba po yun. Presyon po ng dugo yun. Yung pagtulak ng dugo or pagsirit ng dugo, yan po pag sinasabi nating blood pressure. Pag mataas ang blood pressure, yun yung tinatawag nating hypertension. O, masyadong mataas yung tension. Alright? Pag mababa naman, hypotension. Yan ang tawag po doon. Hypotensive ang tawag sa'yo. Or hypertensive kapag mataas naman. So again nililiwanag ko lamang po yun para po sa inyo. Magkaiba po yun, yung pressure ng dugo at bilang ng dugo. Okay? Pag bilang, ibig sabihin, ang ano po nun ay yung, yun po yung anemic, kulang sa dugo. Alright? Or mababa ang dugo. Yun po yung bilang. Pero pag nakita ninyo ang blood pressure po ninyo ay 70/60, ibig sabihin po nun, mababa or hindi ganon tumulak yung, or yung pagpump ng puso mo ay hindi ganon kalakas. Mabagal. Oo, kaya nga hypotensive. Yan. Alright, so liniliwanag ko lang yon mga kapatid, para at least ay meron kayong pundasyon before we start. Okay? So I hope maliwanag po yung pinag-uusapan po natin na yan. Alright. So ano naman ngayon yung mga natural ways para pababain natin? Like for example, ang blood pressure ninyo, nakita ninyo, nagpa-BP kayo, nakita ninyo 130 or 140 or 160/90. Uy, grabe, mataas yun. Ano naman ngayon ang mga dapat nating gawin para pababain natin ito? Okay? Ano yung mga bagay-bagay na yan? Number 1, para bumaba ang iyong blood pressure. Sabi sa siyensya, maglakad ka at mag-ehersisyo. Yun. Yan. Yan ang isa sa mga dapat ninyong gawin. Mga nagsusubaybay po sa atin. Sir, paano yun? Mainit na nga, maglalakad pa. Huwag ka maglalakad during the init time. Maglakad ka during the hapon or during the morning time. Doon ka maglakad-lakad. Pumunta ka, ikutin dito pag taga-Apubay ka, o maglakad-lakad ka sa umaga. Alright? Exercise, sabi nga sa studies, exercise is one of the best. Take note of that word. One of the best thing you can do to lower high blood pressure. Yun. Sir, ano na nga mataas na nga ang presyon mag-ehersisyo pa ba? Merong tamang ehersisyo para sa'yo. Oo, meron talagang tamang ehersisyo. Hindi yung tipong grabe na agad, yung magbubuhat-buhat ka na. Hindi po agad yon. Okay, naunawahan niyo po. Kaya mas maganda, tanungin niyo po si Ma'am Leslie Karangian. Alright? Kung ano po yung mga dapat po ninyong gawin. Sabihin niyo kay Ma'am Leslie, Ma'am Leslie, 150/90 ako. Ano ang dapat kong gawin? Yan. O, ano po yung dapat kong gawin para, or ano pong exercise ang dapat sa akin? O, sabi nga ni Ma'am Beng Ding Ding dito, Doc Julie or Ma'am Julie, mag-walking tayo mamaya hapon. Yun. Mataas ang Blood pressure neto. Kasi dahil kay RJ.
Cool ka lang, chill ka lang. Huwag kang ano masyado. Mataas na naman ang BP mo. Mataas na naman ang BP nito siguro dahil... Nagyayaya na naman. Oo. Oo, nagyayaya. Pag- Usually kasi naman, hindi naman ako basta-basta nag-walk ng Apobay. Oo. Doon ako sa Binis. Ay! Doon ako sa ano. Matindi naman talaga. Lakarin mo lang yung lahat ng ano na yun, di, ano Oo. na, di ba? Again na mga kapatid, hindi batayan na the more pawis, the more okay. Hindi ganun ang batayan yan, mga kapatid. No? Kaya nga, sabihin, oh, parang hindi naman ako nagpapawis, nagwo-walking ako. Kaya minsan yung ibang tao, nawawala na ng gana. Kasi walking lang eh, hindi naman siya nagpapawis eh. Naunawaan niyo po yun? Kaya ang gagawin ng iba, magja-jogging. So ngayon, pag nag-jogging, pagpapawisan, mapapagod agad. Mapapagod agad, mawawala na naman sila ng gana. Pero sabi nga, ayon sa study, no, ito nga eh, yung walking lang, no, ang batayan natin dito mga kapatid, is yung heart natin. Dapat maganda yung tibok ng puso natin. Kasi kapag stagnant ka lang, kapag nakaupo ka lang at wala ang ginagawa, hindi gaano nag-e-exert yung puso natin. Nakuha niyo po yun? So, anong mangyayari kapag hindi gaano nag-e-exert yung puso natin? So, mag-i-stack yung mga laman-laman, yung mga taba, andyan lang, hindi sila na-burn. Nakuha niyo po yun? Kaya, as much as possible, ay magkaroon tayo ng ehersisyo araw-araw or not just araw-araw mga kapatid. Sabi nga in fact, sabi nga dito, getting 150 minutes of moderate exercise per week. 150 minutes per week po yun sa isang linggo. Ilang minuto meron sa isang oras? 60. So 1 hour 60 o 120, 1 hour and 30 minutes lang ito. Ay, 2 hours and ano lang po ito. 2 hours and 30 minutes per week. Yun lang po ang gugugulin po ninyo. So, kung meron kayong i-divide nyo po yun per week. Anong gagawin? Pumunta dyan o maglakad-lakad. 30 minutes po ay napakahalaga po na nun. Okay? Saka di ba, may gadget na rin ngayon. Opo. Yung number of step. Opo, totoo po yan. And Yung number of calories Oo, na natatanggal. Hindi man ganun talaga, Ma'am Doc Julie, siya ka-accurate. At least you have an idea na, ito na. Ito na pala yung number of steps ko. Ito na pala yung number of calories ko na nawawala sa akin. Hindi man talaga siya totally accurate. At least meron kang idea, 1,000 calories na wala sa akin. Ilan bang calories yung kinain mo kanina? Nakikita niyo po yun? At ang kagandahan nito, pag meron kayong mga, tulad doon sinasabi ni Doc Julie, mga smart watches, mga kapatid, makikita nyo rin po doon kung ilan po yung minemaintain na heart rate po ninyo. Sa pag-ehersisyo, mga kapatid, sabi ko nga kanina, hindi batayan ang pawis. Ang batayan is yung paano mo ma-maintain yung heart rate mo. Nakuha niyo po yun, yung heart rate, yung tibok ng puso mo. Kaya nga, the more na matibok yung puso mo, sinisigurado ko sa'yo, the more magpapawis ka din. Nakuha niyo po yun? Pero kahit nga walang tibok, kahit walang pawis, pero malakas ang tibok ng puso, okay po yun. Maganda po yun. Kaya nga minsan yung mga athletic, mga kapatid, tinitignan nila May mga nakakabit dito. May mga nakakabit dito yan. Habang nagja-jogging. Kapag sumobra na sila, like for example, ang hinihit lang nila ay 120 heart rate. Pag tumaas ng 125, 122, hindi pwede yun. Slow down ka na. Kasi ibig sabihin, masyado ng mataas, masyado ng mataas yung mawawala sa yung calorie. Nakukuha nyo po yun. Kasi may certain level lang po yun. Kaya dapat, habang tumatakbo ka, monitor mo, parang na ako 130 na ako, yung heart rate ko, slow down. Yan, dapat lakad-lakad lang muna ako. Yan. Sabi nga dito ni Ma'am Ellen Hermosura, kahit sa bahay po, pwede akyat baba sa hagdan, tapos pawisan ka na. Pwede po yun. Pero again, Ma'am Ellen Hermosura,
ang maganda dyan, mamonitor nyo po yung heart rate po ninyo. Kahit walang gaanong pawis, as much as nag-exert ng effort, okay po yan. Wala pong problema po dyan. Alright? So again, sabi nga dito, exercise is one of the best thing you can do para mababa ang presyon ng dugo po ninyo. Sabi nga sa study, ayon sa siyensya, regular exercise helps make your heart stronger and more efficient at pumping blood, which lowers the pressure in your arteries. Nakuha niyo po yun? So, yan po yung mga dapat po ninyong gawin. Kasi nga, baka nagkakaroon kayo ng idea, ang taas na nga ng blood pressure ko, mag-exercise pa ako? Oh, di ba? Yan yung parang paano ko mag-exercise? Konting galaw ko lang, hinihingal na ako. Oh. So again, mga kapatid, magandang, kaya nga hindi nyo naman yung bibiglain eh. Kaya nga sabi ko nga kanina, as walking nga lang, pwede na, Doc Julie eh. Hindi ka naman agad tatakbo eh. Hindi ka rin naman agad magpo-push up. Hindi ka rin naman agad magja-jumping rope, jumping jacks. Hindi naman eh. Walking, magsimula ka sa walking. Alright? So, i-maintain mo yung heart rate mo. Dapat makikita mo. Oh. Di ba, nakuha niyo po yun. Kung wala kayong pang-monitor ng mga smartwatches, pulsuhan mo lang yung sarili mo. O, pulsuhan mo lang. Tapos, meron kang relo, tapos pulsuhan mo, magbilang ka ng kalahating minuto. Pag ang kalahating minuto mo, nasa 90 ka na agad, ay mataas yun. O, mataas yun. Dapat kung nasa kalahating minuto, as much as possible, nasa ano ka lang, nasa 40 or nasa 50 ka lang. Ganun lang dapat. Nakuha niya, pulsuhan mo yung sarili mo, o tapos tignan mo yung relo mo, uy, 90 na ako ah. Ibig sabihin, times 2 mo yun, 180 yun. Oh, ibig sabihin, nag-exert ng effort yung puso mo, dapat slow down ka lang. Alright? So, I hope na nakuha niyo po yun, mga kapatid. Para tulong po yan para mapababa ang presyon ng inyo pong mga dugo. Okay? Nakuha niyo po? Walk and exercise regularly. Tignan niyo po, take note of that word, yung regular. Oh, dapat Consistently. yun. Regular, consistent. Sino ba yung Samantha Pulido na yan? Yan ba yung Miss Balikatan? Opo, yan po yung Miss Balikatan po natin. Hello, nanonood siya ngayon. Si Miss Balikatan Congrats. 2026. Oo. Oo. Lumapit ka kay Doc Julie minsan, no, para nakita mo na ba in person yan? Hindi naman, ano yan, di ba? Hindi naman full-time? Hindi po, hindi po. Okay. Pero Bible student po natin yan. Okay. Fourth year Bible school Bigyan student. natin ng halo-halo yan. Gusto mo ba anak ng bebangs? Okay. Kasi Miss Balikatan, mahirap yun, hindi ba? Oo naman, oo Ang naman. dami mong kalaban nun, 120 plus. Oo naman, ma'am. Saka, ano yan, talagang... Oo nga pala, sa mga may birthday dyan, belated happy birthday sa mga times na wala po kami. Sa mga nag-celebrate po ng birthday, happy birthday. Yan. Sir Romir, belated happy birthday. Birthday ba niya? Oo, birthday po niya. 45th birthday. Yan, salamat po sa 45 Panginoon na nakaabot na siya ng 45 ka 45. na. Okay. Kailangan mo na magmisyon. Kailangan mo na may kasama. Salamat sa Panginoon, kaabot siya ng ganong ng edad. Pero sisikapin natin, Teka, magpi-50 na rin yan eh. Meron yata magaganap na kasalan. Opo, congratulations din pala sa nalalapit po na ikakasal na si Sir Nino at kay Ma'am Ninya. Ayan. Ninya nga si Ninya. Bago na naman yan na, bago na naman yan na kana mo. Alright, so again mga kapatid, tandaan nyo to tandaan nyo itong mga bagay na to. Mahalaga ito. Kaya kung kayo man ay mataas ang presyon po ninyo, you need to exercise regularly. Okay? Alright, next. Ano pa yung dapat po natin gawin para bumaba ang ating presyon ng ating dugo? Reduce your sodium intake. Yan. Ano ba yung mga sodium intake na sinasabi na yan? Yung mga maaalat. Ayan. Yung mga
chichirya. Yun, yung mga processed food. Okay? So, akala, eto mga kapatid, yung simpleng hotdog. Oh, yung simpleng hotdog, napakataas po niyan sa sodium. Oh. At, yung simpleng ketchup, oh, mataas po yan sa sodium. Baka akala niyo, sarap ng ketchup. Boom! Oh, nakakaubos pa kayo ng sandamukal na ang tawag nito, yung mga sachet sa fast food. Nakakailang subo pa kayo na gano'n. Ay, grabe po, ang taas ng sodium po niyan. Kaya nga sabi nga ayon sa study rin, sa siyensya, yan yung tinatawag nilang silent killer. Oo, silent killer daw yung ketchup na yan. Kasi nga, parang okay eh. Parang ang sarap niya talaga. Oo, tapos gustong-gusto pa ng mga bata. Talagang didip pa nila yung French fries. Oh. Tapos sabay ketchup. Oh. May bago na naman. Ano po? Curly. Curly fries. Oo. Ay, grabe talaga yung mga yan. Kaya, Pero ang nun, parang hindi ketchup. Parang mayonnaise. Oo. Kaya yan po yung mga matataas sa ketchup na baka akala ninyo, ay, mataas sa ketchup, mataas sa sodium. Baka akala nyo, toyo lang, chichirya lang, or ano pa ba yung mga matataas, alam niyo asin. Oo. Nako, mga kapatid, yung ketchup, napakataas sa sodium po niyan. Kaya nga kung kayo man ay magsasawsawan regarding po sa fried chicken, magtoyo mansina lang kayo. Oh, magtoyo mansina lang po kayo ay kesa mag-ketchup. Oo. Yun lang naman, no? Kung ano lang din naman, kung minsanan lang din, okay lang naman po. Yan nga sabi ni nating nutritionist eh. Okay lang naman yung minsanan, pero yung araw-araw, paano kung araw-araw prito? Ang sarap ng katumbas doon, ketchup eh. Oh, di ba? Kung araw-araw pritong hotdog, araw-araw pritong ano yun? Brother John, may nagme-message dun sa araw-araw, pritong isda. Araw-araw, pritong itlog. Talagang ang katumbas nun lagi, minsan ketchup. Kaya, iwasan. Kahit kahit itipain nyo po yung Google, mga kapatid, check ninyo yung ng ketchup, nakunta sa sodium po niyan. Okay? So, sabi nga dito, many studies have linked high salt intake with high blood pressure and heart events, including stroke. Yan ang matitindi, no? Kaya pag mataas yung high salt intake mo, increase ka rin sa high blood pressure at increase ka rin doon sa tinatawag nating stroke. Nako. Alright? So if you already have high blood pressure, it's worth cutting back your sodium intake to see if it makes a difference. So ano pong pwedeng sabi nga dito? Swap out processed food with fresh ingredients and try seasoning with herbs and spices rather than salt. Yun. Tignan niyo po mga kapatid. Ano niyo po? Ako kasi tested and proven ko to, Doc Julie eh. Ang tawag nito, nung tinanggal ko yung mga ganyan, yung mga matataas sa sodium. Kasi ako, tumataas din yung presyon ng aking dugo eh. And tawag nito, tinanggal ko yung mga ganyan. Sa biyaya naman ng Panginoon, bumaba naman, mga kapatid. So yun nga, tatanggalin niyo po yung mga yan, yung mga, lalong-lalo na yung mga processed food po na yan. Iwasan niyo po. Ano po yung mga processed food, Sir Conrad? Alam niyo na ba po yan? Hot dogs, longganisa, Spam. ano pa ba? Spam, ano pa ba mga processed food natin? Mga... Usually, mga dilata. Yeah, dilata, corned beef, instant noodles, pansit canton, yan. Again, okay lang naman po itong mga ito. Okay? Kasi approved by BFAD to eh. Nasa market yan eh. Nabibili yan. Kasi baka sabihin ng ibang tao, sir, wag na lang sana ibenta yung mga yan. Bawal pala yan. Okay lang naman yan. Wag nyo lang araw-arawin.
Oh, like for example, tawag nito, sa umaga, chili mansi. Sa hapon, sweet and spicy. Sa gabi, spicy naman. Na pansit canton. Oh. Parang si John Pilayco. 'Di ba? Sa umaga, chicken, noodles. Sa hapon, chili naman, noodles. Oh. Talagang may pupuntahan 'yun, mga kapatid. Tapos ang partner, sardinas or canned tuna. O ang partner, hotdog. Wala talaga. So, yun yung sinasabi. Sabi ko nga, don't get me wrong na, grabe naman pala, bawal pala yung mga. No, hindi bawal yun. Kasi approved by BFAD yun eh. Pasok yan, mga kapatid. Pero wag mo lang talagang araw-arawin. Yung tipong once in a week or talagang, weekly, meron ka ng gano'n. Hindi po, mahirap po yun. Kasi, i-check nyo po yung mga sodium niyan, ang tataas po. Pwede po yan mga kainin po na yan. Tulad nga nasabi ni Pastor doon sa baligatan pag kumain ka ng mahal, sabi nga ni Pastor, yung mga mamahalin, yung mga mabibili, pag kumain ka ng mahal, mahal din yung sakit mo. Sabi ni Pastor. Pero pag kumain ka ng mura, kumain ka ng mga mura, yung mga, anong tawag nito, yung mga nakukuha lang, mga talong, yan, hindi ganun na kagrabe rin yung sakit mo, mga kapatid. Kaya, yan po yung mga dapat po ninyong bantayan, no? So, iwasan po natin yan. Again, okay lang naman din kumain ng mga ganon, pero, wag naman yung araw-araw. Wag naman yung lagi-lagi, mayat-maya. Mayat-maya prito. Di ba? Wag naman yung ganon. Dapat meron ding alternative po yan. Okay? So, isa po yan. Reduce sodium intake. Ano nga yung una? Walk and exercise regularly. Pangalawa, reduce your sodium intake. Pangilan na tayo, Doc Julie? Pangatlo. Syempre, ito na. Automatic na to, mga kapatid. No? Isa sa mga nagpapa-increase talaga ng blood pressure ay itong, dalawang makasalanan po na ito. Alright? Alcohol at smoking. Siguro naman sa ating kalagitnaan ngayon, mga kapatid, wala lang ganito. No? Pero, ito naman din sa mga kamag-anakan ninyo or mga kaibigan ninyo, pagsabihan nyo po sila na baka nagtataka sila, umiiwas nga sila sa mga ganong klaseng pagkain, pero grabe naman yung bisyo nila. Wala pa rin pong kwenta po yun. Nakuha nyo po yun? Kasi, nag-iiwas ka nga, nag-i-ehersisyo ka nga, okay ka nga, pero hindi mo naman maiwasan yung alcohol and smoking mo, wala ring mangyayari. Sabi nga dito, hindi lang siya, do it moderately. No, ang sabi dito, quit. Tanggalin, alisin yung pag-inom ng alcohol and smoking. Hindi po sinabing, i-moderate nyo, talagang tanggalin. Sabi nga dito, drinking alcohol can raise blood pressure and increase the risk of several chronic health condition, including high blood pressure. Naunawaan nyo po ito sa lahat po ng mga manginginom. Huwag po kayong magulat kung ang kakamatay po ninyo ay sakit sa puso. Huwag po kayong magugulat na bakit ang taas ng blood pressure ko? Hindi na po kami magtataka. Hindi na rin po kami huwag po kayong magtaka kung ganun po ang nangyayari. Kasi nga, ang alcohol ay napakasama po yan sa kalusugan. Lalong-lalo na sa puso po natin. Lalo na kung naninigarilyo ka pa. Sabi dito ng siyensyo, every puff, ibig sabihin yung every hit mo ng cigarette smoke can cause a slight temporary increase in blood pressure. Every hit mo ay pwedeng mag-increase ng blood pressure mo. Ilang beses ka pang humihit-hit niyan ngayon. Lalo na yung ngayon, ano ba yun? Yung sikat ngayon, yung vape. Lalo na po yun. The chemicals in tobacco are also known to
damaged blood vessels. Nako po, kaya sa lahat ng manginginom at naninigarilyo, itigil nyo na po yan. Tanggalin nyo na po yan sa inyo pong sistema. No? Wala pong magandang pupuntahan po yan. Sa lahat po ng mga nakakapakinig po sa amin, no, ngayong umaga pong ito, kung kayo man ay naninigarilyo, kung kayo man ay naga-alcohol, no, wala pong magandang maidudulot yan sa inyo. Ang tanging dulot lang yan ay problema sa kalusugan, problema sa pera. Oh. Magkano na ngayon ang isang pack ng sigarilyo? May idea ka, Sir John? Sino may? Sa pagkakaalam ko, parang mga nasa 150 pesos na siya, Dok, eh. Each pack. Parang gano'n na siya. Parang yan ang ano niya, yan ang labanan ngayon. 150 to 180. Yan, ang per pack ng isang sigarilyo. Oo. Kaya grabe, no? Magandang klase na yun. Magandang klase na po yun, Doc. Hindi na po yun. Siguro yung mga, yung mga ibang mga low class na mga sigarilyo, mga 100 plus pa rin. 100 plus pa rin po yun. Pero itong mga kilalang mga, mga sigarilyo na ay talagang, yan na, 150 to 160 na. Baka si Abraham, alam niya yan. Si Abe? Oh. Oo, kasi, or kaya si Ma'am Maylin Cosari, kasi mga nasa palengke to eh. Shout out po sa inyo, sa lahat po ng mga nandyan sa Rollins Marketplace, no? Yan, hello po sa inyo. Akalain nyo po yun, mainit na nga ang panahon, maninigarilyo ka pa. Oh. 250 pesos? Oh my goodness. Baka Ilang... Yun ang presyo nung katatapos mo lang kon. Grabe, ako mga kapatid, no, ako isipin niyo po 'yun. Isipin niyo po yung masisave niyo po na pera. Kayo pong mga nagbibisyo kayo, no? Ilang ano lang 'yun? Ilang hit-hitan lang 'yun. Sabi natin sa isang araw lang, tatlong araw po 'yun. Oh, sa tatlong araw mo na yun, 250. 250 pesos. Oh, mayroon mo, may 500 ka na in a week na mauubos mo. Oh my. Isipin niyo pong mabuti. Kung ang rason niyan mga yan, alam niyo kung ano, ang sabihin niyan, hindi ka naman yung naninigarilyo eh. Oh, hindi naman ikaw yung ano eh. Naka-budget naman to. Akalain mo. Naka-budget naman to, meron na nakalaan na meron na nakalaan na pera to. Oh. 'Di ba? Sabi ni Sir Abraham, hindi na po. Ayan. Wala na sa buhay ko yung bisyo, hindi ko nahilig. Yun, no? Wow. Word of God, addict ako. Yan, talaga, Sir Abe. Tama yan, Sir Abe. Again, talaga, pag binago na ng Panginoon, eh. Di ba? So, tandaan nyo po yun, no? Akalain nyo po yun, kaysa mga naninigarilyo. Mahal na nga, ang ending pa, mahal pa sa ospital. Ay, wala talagang walang pupuntahan. Di ba? Kaya, wag nyo na pong balakin at wag nyo na pong subukan na itong mga ito. Ewan ko bakit may nahihumaling pa rin talaga eh sa ganitong bisyo. Hindi ko lubos maisip. Minsan talaga mayroong pang bibili na bago after magtrabaho, tatagay. Wala na. Pero mapapansin niyo po dito sa Pilipinas, kung sino pa yung mahihirap, yun pa yung matitindi man magbisyo, no? Kung sino pa yung lugmok sa sa utang, kung sino pa yung ang mga trabaho ay below minimum, sila pa yung grabe magbisyo. Pero yung mga yung mga matataas na na may mga trabaho talaga, hindi naman ganoon din pala inom. Nagiinom pero hindi ganoon. Hindi araw-araw. Occasionally. Pero itong mga kada after work, inom, sigarilyo. Ay, grabe. Kaya daming daming nahisirang buhay na pamilya. Alright. Well, anyway, so, again, para matigil or tumaas yung blood pressure po nyo, tanggalin nyo po ito. Okay? Pangatlo po yan. Pang-apat, ito, maganda. Kumain kayo ng potassium-rich food. Yan. Gaya ng sikat na saging. Saging. Yan.
Yan. Kasi sabi nga, ayon sa siyensya, potassium is an important mineral that helps your body get rid of sodium and eases. Ibig sabihin ng eases, pagandahin. Okay? Yung pressure on your blood vessels. So kung kayo man ay medyo high blood, dapat hindi nawawala ang saging sa inyo pong hapagkainan. Oo. Kung dapat ang merienda mo, saging. Gabi mo, saging. Umaga mo, saging. Ayan. Saging is life. At least 1 banana a day. Yeah, oo. So, potassium is an important mineral that helps your body to get rid of sodium. Wow! Kalahin mo yun? Bago ko nalaman po yun, yung potassium pala ang siyang magtatanggal ng mga sodium natin sa ating katawan. Ano-ano yung mga high potassium food dapat natin? Alright? Vegetables, especially leafy green, tomatoes, potatoes, and sweet potatoes. Yon. Kamote, mga kapatid. Mataas po sa potassium ang kamote. Oh. At yung mga leafy vegetables, baka akala nyo lang kasi saging lang eh. Yung green leafy vegetables, mataas po yan sa potassium. Yung tomato, mataas po siya sa potassium. Ay, nako. Mga murang pagkain lang to, Doc Julie. Hindi mo na kinakailangang gastosan to. Yung talagang malalaking gastos. Yung gulay, tomato, kaya nga pala, no wonder, yung ginagawa lagi ni Sir Alex Alarba. Ano pa yung ginagawa niya? Yung nilagang... Salad. Yung salad na talbos ng kamote. Di ba? Tapos nilagyan niya pa ng kamatis, nilagyan niya pa ng suka. Paano pa pag apple cider yun, Doc Julie? Di ba? Paano pa kung gano'n? Kung meron ka namang pera, apple cider mo yun. Talagang bababa ang presyo ng dugo mo. Ano pa mga matataas sa potassium? Ayan, fruits, tulad po ng melons, tulad po ng banana, avocado, oranges, apricots. Hindi ko ganong yung apricots na yun, Doc Julie. Yan yata yung parang, ano ba yung apricot? Parang mansanas din. Oo. Ayan. Sa dairy product naman, milk, yogurt, tuna, and salmon, nuts, and seeds, and beans. Yun. Sabi nga, yan yung mga natural. yes, mga natural ito. Kakainin mo lang to araw-araw. Available daw. Rollins or sa Presco Cart Marketplace. Ma'am, order ako ng bukas ng saging. Isang ganun. Ma'am, Ma'am Maylin, ha? Isang piling daw. Isang piling ng saging, ma'am. Maganda pa, ayos to. Kaso kasi isang piling, ubus agad nila, sim yun ni Chloe. Si Chloe, grabe talaga itong Okay lang yun sa mga bata. sa saging, grabe. Yung isang piling, parang naihilang ako, nawala na yung kalahating Oo, kaya grabe itong mga to. Pero sabi ko okay lang to kasi Gagawin na ni, 2 piling. grabe itong... Maylin, gawin mo ng 2 piling. sabi ko nga, okay na yun kaysa naman kung ano-ano mga kinakain. Okay, Mas mahilig na sila. ng mga chocolate na bigay ng lola. Diyos ko. Hindi, kasi minsan kailangan din ng chocolate. Ayan, oo. Huwag lang sosobra. Lahat ng bagay maganda naman. Huwag lang sobra, Doc Julie. Oo. Tandaan niyo po ito, yung sinabi ko po na yan, yung tomatoes, potatoes, and sweet potatoes, fruits na yan, orderin niyo po yan sa Presco Cart. Ang kagandahan po niyan, pag minessage nyo na po ngayon si Ma'am Maylin, boom! Di ba? Okay na agad yan. Sabi, sponsor po na bukas. Sabi ko sa'yo, Doc Julie. Ayan. Sir, sabi po dito ni ni Sir Roberto Villarin, Sir, dati pala kami may saging tuwing kumakain. May nakita po ako sa FB, daw yon lalo na sa edad na 50 pataas daw. Kasi
Ano daw yun? Kasi ano daw? Kasi napapahina ng buto unti-unti. Napapahina daw yung buto unti-unti. Totoo daw ba yun? Nako, minsan kasi huwag tayo masyado magpapaniwala sa mga ano. Sa FB. Oo, kasi alam mo naman, maya't maya, kanya-kanyang sira din po yan eh. Oo. Siguro case-to-case basis po yun, Ma'am Sharon. Yun No? nga, at least sabi ko nga kanina, 1 banana a day. Oo. Okay na yun. Kasi, at least may potassium ka. Meron pa naman doon sa ibang, di ba, yung Oo, sources. marami pa naman eh. Isa lang naman siya sa source. Oo, hindi lang naman siguro, case-to-case basis po siguro ito, Ma'am Sharon. Pero at least kailangan mo pa rin to ng potassium, no? Mahalaga po ito. Kasi ayon nga ito sa study, ayon po ito sa mga marurunong, no? Na kinakailangan po natin ito para mapababa po natin yung blood pressure po natin. Okay? So tandaan nyo po itong mga bagay po na ito, mga kapatid. Dito muna natin tatapusin, Doc Julie. 4 na ways. Opo. Very basic po yun na baka akala ninyo hindi makakatulong ito sa inyo. Nako, ang laking tulong po ito. Gawin nyo po itong 4, monitor nyo po yung blood pressure po ninyo. Siyempre, at the same time, iwasan nyo po yung mga dapat iwasan. Oo, iwasan nyo po yun. Monitor nyo po, try nyo po in 1 week, tingnan natin kung bababa yung blood pressure po rin. Balitaan nyo po kami. Kung kayo man ay high blood, alright. Sige, tignan po natin. Kainin nyo po itong mga to. Bigyan pansin nyo po itong mga leafy green vegetables. Tomato, potato, sweet potato. Tapos yung mga melons, banana, avocado. Isama nyo po lagi yan sa diet po ninyo. Ay, for sure, mga kapatid, no? Ay, dapat po nating makita po yan. Okay? So, again, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakapakinig at natuto dito po sa ating programa pong ito. And I do believe na yan po ay magiging tulong po para po sa inyo para mababa po natin yung presyon po ng ating dugo, no? So again, thank you so much sa lahat po na nakapakinig. At sabi po ni Ma'am Sharon po dito, isang doktor ang nagsabi kaya hindi na kami kumakain lalo na pineapple. Nako. Minsan ginagamit po nila yung mga mukha, ayan, mga ganyan, no? Yung mga doctors na ganyan, di natin gaanong ano po yan eh. Pero ito po ay ayon naman po sa study po, no? Kaya maganda. Tama yung sinabi ni Doc Julie eh. Huwag naman sobra. Baka yung tinutukoy nung doktor po na yun ay talagang sobra-sobrang saging, sobra-sobrang pineapple din. Tsaka may limit din naman yung requirements natin ng potassium sa Opo, katawan opo. natin. O kung madami, ma-over naman tayo. Meron din sakit na sobra sa potassium. Yan, totoo. Hyperkalemia ang tawag po doon. Alright, sabi po dito ni Sir Abraham, oo, naalala ko na naman dati yung pinadala sana na saging para inegosyo. Ayan. Alright, so again, maraming salamat po mga kapatid for being with us. Thank you so much, Ma'am Linda, Sir Jeffrey Onsat, Ma'am Sharon, and also Sir Abraham sa pag-join niyo po sa amin. Ma'am Liza Pisco, salamat po sa pag-join niyo po sa amin. And I hope na kayo po ay nag-enjoy at natuto dito po sa ating programa pong ito. Baka may gusto mo na sabihin si Doc Julie bago po tayo magtapos. Sige po, Doc Julie. Naalala ko lang, isa sa parang pahabol ko lang kasi pinag-uusapan natin high blood pressure. Opo. Iwasan din natin yung may kagalit tayo. Ay, oo, tama. Kasi pag nakita natin yung kagalit natin, high blood tayo. Yun, oo. Kaya mag-forgive po tayo, matuto tayo. Iwasan na natin na magtanim ng sama ng loob. Oo. Kasi maganda yung may happy heart. Yun, merry heart. Merry heart, oo. Kaya, yun lang ang isang natural way Yes. na makakapag... Maging masiyahin. Oo, mapapababa ng ating BP. Yon. Yun lang po, maraming salamat. Ayan. Maraming salamat po, Doc Julie, sa magandang paalala niyo po na yon. Kaya maraming salamat. Sabi po ni Ma'am Linda Quiñones, nag-BP po ako ngayon. Okay po ba yon? 116/74. Yes po, maganda po yun para po sa edad po ninyo. Lalo na si Ma'am Belia, I think nasa, ano na po ba ito? Belia Quiñones ba yun? Si Ma'am Belia or Linda?
Yung nag-BP. Linda, senior na to. Napakaganda po ng BP po ninyo, ma'am. Kaya i-maintain nyo po kung ano pong ginagawa po ninyo, no? Kaya maraming salamat sa mga nanood at natuto ngayong programa pong ito. Isabuhay po natin at tiyak nagaganda ang ating kalusugan. Mamaya, e-air na po yung The Baptist Lunch. Mag-tune in po kayo dyan, mga nanay, ang ating mga guest po ngayon mamaya dyan sa ating programa. Kaya stay tuned in at magiging blessing po yan sa inyo pong pamilya. Kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.